Ngayong gabi, Gladys, kumusta na ngayon ang sitwasyon dyan? Ano ba ang paliwanag ng OCD Western Visayas sa huling aktibidad na naobserbahan sa Mount Canlaon? June, kaninang tanghali ay may namataan ngang degassing activity mula sa Bulkang Canlaon. At paliwanag ng ash emission o pagbuga ng abo ay dahil may nagsusunog sa ilalim. Paakyat pa rin ang magma, June, at ang mga ganitong aktibidad ng Bulkang Canlaon ay ilan lamang sa mga indikasyon na binabantayan ng DOST PHIVOLCS kung kailangan na bang iakyat sa mas mataas na alert status o alert level 4 ang bulkan. Pero sa ngayon, ang Bulkang Canlaon ay nananatiling nasa alert level 3 at patuloy ang paalala nito sa publiko na mag-ingat at iwasan muna ang anumang human activity sa paligid ng 6-kilometer permanent danger zone. Nagdulot ng pangamba sa marami ang namataang degassing activity ng Bulkang Canlaon kaninang umaga. Ang aktibidad na ito kasama ang mga naitatalang volcanic earthquake, ground deformation at pamamaga ng bulkan ay ilan sa mga tinitingnang indikasyon sa nakaambang pagsabog ng mas malakas. At hindi pa masasabi kung kailan mangyayari ang binabantayang pagputok nito. Upang maiwas sa panganib ang mga residente sa paligid ng Bulkang Canlaon, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok o pag-uwi sa mga lugar na nasa 6-kilometer permanent danger zone. Paglilinaw ng Office of Civil Defense Western Visayas, mahigpit na ipinatutupad ang no human activity sa mga lugar na ito. Sa ganitong paraan, kahit papaano ay magiging manageable ang sitwasyon kung sasabog man ang bulkan at maiiwasang magkagulo at pahirapan sa paglika. Pinapakita sa atin na there's still that threat of a magmatic eruptions. Based po doon sa mga scientific data na nagagather po ng PHIVOLCS, then we will always meron pa rin po yung threat. All indicators po is pointing na nandun pa rin po yung imminent threat of eruptions. Ipinaliwanag ng ahensya ang tatlong senaryo na posibleng mangyari sa oras na sasabog ang bulkan. Una, ang effusive eruption. Ito ang tuloy-tuloy pero mabagal na paglabas ng magma kaya kahit papaano ay may oras pa para lumikas. Parang fa-fountain lang na kapag tuloy-tuloy yung paglabas ng magma, nilalabas siya na unhindered sa crater. So magpo-flow lang siya. So that would be a better scenario kasi para makukontain lang siya based doon sa kung saan yung low-lying, so doon lang siya aagos. Ang cons noon is pangmatagalan. Kasi tuloy-tuloy siya, hindi siya makakano kagad. So tuloy-tuloy siya, matagal siya. No, it will take time bagong lava maubos. Pangalawa, ang explosive eruption, isang mabilis at malakas na pagsabog kung saan mas marami ang maaapektuhan. Ang scenario number 3 is magkaroon ng plateau. Titigil yung pag-akyat niya, maano yung pressure sa ilalim. However, kapag yun naman, magkaroon ng plateau naman yun, ang explanation naman, hindi na babalik sa ilalim yung magma. So nandyan lang siya, waiting na magkaroon na naman ng from the pressure from the sa underneath. Mas delikado pa rin siya dahil parang from a semblance of lang siya, calmness, no? But nandun sa ilalim yung anytime pwede naman siya mag-erupt. Another ang sabi niya as a bigger na siya, mas explosive siya kasi maiipon siya doon. Alinman sa tatlong senaryo ay posibleng mangyari, kaya pinaghahandaan ng mga otoridad ang worst case scenario. June, ayon kay Director Fernandez, ayaw nilang maging kumpiyansa o kampante sa ipinapakita ngayon ng Bulkang Canlaon. Aniya, iba na kasi ang ipinapakitang aktibidad ng bulkan. Kaya ang magiging tanong ngayon, June, sa halip na sasabog pa ba ang bulkan, ang tanong ngayon kung kailan mangyayari ang muling pagsabog ng Bulkang Canlaon. Yan muna ang ating update mula rito sa Bacolod City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Gladys Tuwabi.